Magandang araw po sa ating lahat and welcome to another episode of On Point. And for today's episode, we are going to have Pastor Mandy. Welcome po, Pastor Mandy, to another episode. And he preached on servant-hearted based on John 13 verses 4 to 17. At yan po ang ating pagkukwentuhan at pag-uusapan sa episode na ito. So, Pastor, can you share with our viewers po the outline of your preaching? Yes, magandang araw po sa bawat isa na patuloy pong sumusubaybay sa ating On Point. So from our sermon nga po, curriculum ko po na from verse 3 po tayo nagsimula. Yes, verse 3 hanggang to 17. So from our outline, we have mentioned 3 servant-hearted attitude that we should have that pinakita dun sa verse at pinakita dun sa ating sermon. First servant-hearted requirement na tinutukoy po dun is that servant needs continual refreshment from their master. So, pangalawa, wherein the servant takes delight in their master's word. So, kumbaga wala silang ibang hihingan ng instruction kundi from their master alone, no? It's not also from their own selves, instructing themselves. It should be coming from their master. And lastly, servant would look for opportunity to serve others just like their master. And we're talking about Jesus as our overall master here. So yun po yung outline throughout that servant-hearted topic. Okay po. So that's John 13, 3 to 17. No? Yes. For our first question po, Pastor, no? Ito pong kwento na to is a very known story, Pastor, no? Yeah. And actually, it's not a story. It's an actual event na nangyari. And my question is, what is so special about this teaching on servanthood po ng Panginoong Jesus? Kasi po, in our culture today, Pastor, no? For example, in the religion of Islam, di ba po, meron po silang servant-hearted message din po, Pastor, no? And how about yung sa Pilipinas po, sa context natin, yung mga candidates, politicians, yung promise na pag binoto nyo kami, paglilingkuran namin kayo, public servant. And yung kahit anong sense of charity, Pastor, na we help the community. Pero ano po kaya yung difference or what is something so special about the quality of Jesus being a servant? Yes. Kasi in the context, parang nabanggit ko ata in the sermon that this whole topic and yung teaching na ating Panginoon dito is counter-cultural or counter-worldly point of view in serving. We know naman na base sa kultura ng mundo ay yung pagserve ay there is something behind dun sa pagserve. May motive. Although pinapakita nila they want to serve, pero makikita mo they want to gain something out of it. Sa mga politician, I mean, to earn votes, di ba? Yes, Papakitang gilas o kahit na kung anong ginagawa. And even sa mga iba-ibang religion, they make it like ang tinatawag natin to yung earning points, good points. Ligtas points ba? Ligtas points para parang earn points in heaven, parang ganon. Which is nakita naman natin sa Bible na hindi po yun yung patakaran ng Biblia. So nabanggit ko rin dun sa in a sermon, dun sa background how yun sa kultura nila, no, yung 'di ba nasa setting sila ng sa pag-upo in that last supper setting na we're in, at yung mga disciples, nakita rin po natin na within that last supper scenario is they were arguing who is the greatest. At dun sa culture nila na they wanted to be next to the host and close to Jesus, so ganun din yung innate sa atin mga tao yung ganoon. We want to be known. We want some good points to earn something, which is yung teaching nga ni Jesus, counter-cultural, counter dun sa anumang sistema na meron sa mundo, which is
it's not thinking about ourselves, more about serving others talaga. Papasok po dito yung sinasabi dun sa Philippians chapter 2 verse 4, no? Sabi doon na, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. So, malaking aspeto po yun na talagang sinasantabi yung sarili at mas pinahalagaan yung iba. Yes po, Pastor. And sa atin po sigurong Christians ngayon, Pastor, no? Instead of may motive yung pag-serve natin, it's just the after effect na lang, Panginoon. Anang pag-ibig ng Panginoon sa atin. That's why we serve, no? So, another question po, Pastor, no? In the biblical sense, pagka po may mga description sa Bible na mahaba yung buhok or may suot na belt or nilalarawan yung mismong itsura ng scenario, there's something special there. Okay. So sa verse po na ito or sa passage po na ito, ang ginawa po ng Panginoon is tinanggal niya po yung outer garment niya. Yes. Tapos ano siya ng towel, nagtapis siya. Tapos nagbuhos siya ng, dinescribe po ito sa passage, Pastor. Yes. Nagbuhos po siya ng tubig, and then hinugasan niya yung mga paa, and then pinunasan pa niya. Okay. Yes po, no? Are these acts of the Lord, Pastor, are these necessary po? Or if it's necessary, bakit po kaya kailangang ilarawan po doon sa passage yung ginawa niya? Good question with regards to that one. Basically, kung literal acts na ginawa ng Panginoon on that part, kung necessary, I think hindi siya necessary. In a sense that, alam natin, well-known yung scene na ito, no? Wherein in some Christian churches, I believe sabi ko nga, they're conducting parang ritual na sa kanila ito. Every year, they're doing it. They're reenacting yung scenario at yung siguro yung head ng church, he will do it dun sa mga congregation, members of congregation, o yung iba, he will do it, yung washing of the feet, yung literal talaga, no, pag-wash, or yung sa mga member of the leadership, gagawin niya. Wala namang masama dun sa mga bagay na yun, doing it literally, pero minsan yung real essence ba, at yung iba kasi nagiging show na lang eh. Kapag yearly na siyang ginagawa, just to pakita lang talaga na nagawa namin ito. Pero yung real essence ba talaga, yun yung pinopoint ni Jesus dito. Which is, ang mas mahalaga talaga yung pagsaserve. And nabanggit ko dun sa sermon yung how each of those acts of Jesus, yung pagtayo niya, pag-alis niya yung outer garments, and until dun sa pag-wash niya, it symbolizes and it summarizes what He has done to accomplish our salvation. So, kumbaga, nag-ano siya, ano bang tawag doon? Hindi naman nag-symbolize, pero Pakababa po? Or nagpakababa, pero nag-reflect siya dun sa in a greater aspect ng plan ng Panginoon, no, na in serving us, wherein hinubad niya yung kanyang estado sa kalangitan just to serve us, yung magpakababa sa atin. Palagi kong naiisip palagi yung yung scenario na He being God, na He has all the wealth, sabihin natin, power and authority and splendor and beauty, and He will gagawin niya yung He will make an act na yung to be one of His created things. Yung parang imagine natin yung ating sarili na tayo magiging langgam, because in order for us to serve to save the ants, could you imagine yourself na maging langgam? Are you willing to go down to the dirt, do their menial things and all those stuffs, and to be encapsulated in a ant body, wherein ikaw yung Diyos na napakalaki, tapos mako-contain ka sa gano'n? That is very humbling experience and example ng ating Panginoon. And that, more than the act, yung motive and the heart behind it, yung pinapakita ng Panginoon, yung talagang pagiging servant niya.
again, dun sa Philippians chapter 2, dun nagpapatungkol din yung yung pagiging humble king niya, na hinubad niya at yung glory from heaven to just come down here on earth to save us. Nasa dulo din ng dila ko, Pastor, yung term eh. Oo nga. Pero parang ano po siya eh, parang it's a Hinihinanap ko. literal display of Yes. something that is hindi po natin maarok Mm-mm. na kung hindi po siya magpapakababang ganun, hindi po talaga natin magigets yung sakripisyo ng Yes. Panginoon for us. Mm-mm. Pakialalahanan po kami dun sa term na wala din po sa aming isip. Okay po. So, follow-up question po doon mo, Pastor. Yung grandness po ng Panginoon, tapos bumaba po siya dun sa level na yun. Tapos, yun nga po yung mga ginawa niya, yung napaka-elaborate po na pagpalit ng damit or something Yes. like that. Sa tingin niyo po ba, Pastor, tayo po ngayon sa generation natin, do we still have the humility and the willingness to be like Christ? Di po ba? Kasi po, nabanggit niyo po kanina, no? Kahit po yung mga disciples, nag-display po sila ng attitude na gano'n, na parang, gusto ko mataas ako, gusto ko katabi ko, ang nasa kanang kamay ako ng Panginoon. May gano'n din po tayong attitude. Yes. So, sa ngayon po, Pastor, na social media, gusto natin, mukha natin, may videos tayo, may vlog tayo, and everything. So, tingin niyo po, Pastor, do we still have the humility and the willingness to do what Jesus Christ did? I believe naman possible pa rin siya sa atin, even in our generation, kahit na yung generation natin masyado nang saturated by the social media, no? Wherein everything's broadcast. Pero dito, hindi kailangan yung broadcast, no? Hindi kailangan yung papogi points. At dito nga is, ang makikita ko dito na pwede pa rin siya sa ating generation. Kaya nga pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sa bagay ito. Habang sa mga discipler is maturuan yung bawat mga disciples or yung mga members ng how to really serve yung importanteng bagay. At hindi yung maghangad kaagad ng mga matataas na mga bagay o mga tungkulin. I think it's important na masabi natin sa ating mga members o sa mga dinidisciple natin that we can start in the menial things, yung mga bagay na hindi obvious sa church na may nangyayari pero nandyan sila gumagawa. So marami yan, yung mga nagpe-prepare sa worship services, no, mga behind the scene ng mga tao. So those are the things na yung mga taga-pulot nga lang ng kalat, taga-ayos, taga-punas. Those are the things na it reflects big things in the heaven, pero sa atin, sa estado natin, parang wala lang no? I remember nung time na nagsisimula ako in ministry, although hindi pa ako ganoon ka-committed noon. Pero I remember na nagsimula ako dun sa parking garage lang kasi yung church na unang church namin, no, Christian church, is kailan kong pumunta ng maaga just to prepare the place. Itutulak muna yung kotse ng pastor paatras. Tapos may grasa pa yung floor, so you have to mop it, kukuskusin. And then prepare yung mga bangko pa nun. Bangko pa. So something like that na pagdating nila ayos na. So those are the things na hindi nakikita. I think we can start yung mga members natin na yung ganung acts are mahalaga magsimula sila sa ganun. Yung even the dirtiest na hindi siya kilala ay kasama yon sa pagsuserve. Hindi yung lahat nasa harapan lahat. Exactly po. Yun nga sabi mo kanina, in our age today, no, social media, lahat gusto broadcast or nasa harap. Wherein sa Panginoon nakikita natin kahit yung mga kalit-liitan ay mahalaga sa Kanya. True. Kasi po usually, Pastor, ang tendency po natin pag gusto kong ministry agad, yung kita tayo ng lahat, tumatayo sa harap, di po ba? Praise and worship or pastor agad. Pero yung tinuturo ng Panginoon sa atin dito is kahit yun nga po yung pinakasimpleng trabaho sa church or ministry na ginagawa po natin para sa Panginoon, napakalaking bagay na. Di po ba?
So, in our present context po, Pastor, how can we as disciples naman po and LG leaders wash the feet of our disciples or LG members? Yes. Bilang LG leaders po ay the malaking halimbawa or implication or mapapractice natin yung washing the feet of others is when we serve their needs. And the needs of the members is yung ma-feed sila, ma-disciple sila, maturuan sila. Habang ginagampanan ng mga LG leaders yung tungkulin nila, even na mahirap, challenging, minsan mga pasaway o sakit sa ulo yung mga members, but they have to really encourage them, kulitin talaga sila, tapos tagain talaga sila. Those are the things na nagpapatungkol sa washing the feet. Kasi they need it, although yung mga members parang binabaliwala nila, pero pinapakita natin yung how they really need it Kasi yun yung serving the needs of others na pinapatungkol po dito. So kasama dyan yung tinuturuan sila. And talagang dinidisciple sila dun sa mga LG questionnaires. Minsan may mga pagkakataon siguro yung minsan pagod na yung mga LG leaders, gusto na lang nila i-cancel. Pero minsan napapaisip sila, remind sila ng Panginoon, mahalaga yung makapag-LG. Kasi yung importanteng bagay na ma-share sa mga LG members. For example, kung meron silang tinitrain na assistant pa, so mahalagang hindi ma-cancel. Kasi importante na yung for their growth True. Yung para maturuan sila at makita nila na pag sila'y dumating na sa estado ng sila'y naging leader na, those are the same things that they will do, replicate, at i-apply nila sa kanilang mga members. So, yun ang ibang mga bagay. There are other things that we can wash the feet of our members or mga disciples, yung ano mga need nila whenever they have problems, you are there, tinatawagan sila. Pag may sakit, nandun yung napakita natin yung care natin sa kanila. Naipagpe-pray sila. So, there are lots of things, lots of other ways that we can show them how we can wash their feet. Not literally, no? Tuwing LG po, nag-uugasan ng paa. Not necessarily. Pero maraming bagay na pwedeng magawa. Kahit yung simpleng hatid sundo, Pastor, di ba? Lulutuan mo yung way. LG. Yes, yung pagluluto rin. Yes po. That's one way. Daming ways. And yung, kasi pinapakita din po dun yung tiyaga ng Panginoon na inisa-isa po niya yung paanong disciples. Imagine mo, baka yung may paadun na iba yung... Sa patugaling. Yung ganun ba? Oo, pero wala tayong narinig na sinasabi ng Panginoon. Oo. Kailangan mo manicure, mag-pedicure ka muna. Pero hindi, kahit madumi yan, o paano pa itsura niyan. Tama. We should really learn from this act of Jesus Christ as leaders po, no? And ito, yung LG context po is a micro church. Yung sa bigger, naman po, context, no? Ano po kaya yung implikasyon nitong akto ng Panginoon na to sa atin as a church? Pagkasisilbihan naman po natin yung community outside of our church. Yes, actually talagang malaking impact to sa atin bilang tinatawag natin ating sarili na Christian is dapat nakikita sa atin how we are serving the community as well. Mahalaga na tayo dapat yung nag-i-spearhead sa mga community projects or yung mga outreaches. And that is one thing we are praying also here sa BCF, no? There are churches na they have already implemented this. Yung mga iba-ibang mga program nila, mga yearly siguro, meron silang mga tinatawag na feeding programs. Meron naman yung mga, siguro, yung iba may mga pinapaaral, something like that. O meron naman yung may pinupuntahan sila ng mga home for the aged or yung mga less fortunate, yung mga abandoned children. Yung may mga ganun silang activity na nagbibigay sila ng blessing, nagbibigay sila ng something for them to be remembered. Or pag yung may mga sa mga natural calamities, may mga tragedies na nationwide, no? So may mga drive to get everybody involved, getting things just to help.
Those are the things na dapat yung church yung nakikita o Nag-i-initiate, nangunguna. yes po. Pero nakikita natin na nakakainggit minsan na merong iba na hindi naman sila mga Kristiyano, but Sila pa yung sila yung porsigido at sila yung talaga palaging nasa front din, yes no? po. Pero in a way, makikita rin natin na may self-serving naman dun sa May kanila. motive. Why are they doing it? Sa atin naman, tama na yung motive, pero wala yung way how to express it. Yes. So there's one thing that we have to adjust as a church. I believe sinisimulan na natin yan. Doon sa mga ibang churches na meron ng ganun, is I believe ginagamit din sila ng Panginoon in that way na nagpapatuloy, making the church known na not necessarily na they are evangelizing them, pero just making themselves known na, hey, here we are part of the community, and we are here to serve you as well. No string attached. Yung ganun, no? So it's a big way na mapakita natin ang ating Panginoon sa lahat po. Yes. It's a challenge po talaga sa atin, Pastor, kasi kapag sinabihan po tayo na we will serve our co-church members or kapwa Kristiyano, madali lang po yun, Pastor. Yes. Pero it's a challenge really for the church to serve the community outside. Yes. Lalo na po sa atin dito na nasa abroad na ibang kultura yung pinagsisabi. So, salamat po, Pastor, for answering the questions. Thank you rin po. And any last encouragement po sa ating viewers? Katulad po nung nabanggit ko po in our sa sermon, ang challenge po sa atin ng Panginoon is yung sa ating pagsuserve, it should be in humility and in love, because we can serve without all these things. Without humility and love, and you can still serve, you can still do that. Pero anong implication noon, or anong magiging judgment noon pagdating sa kaharian sa kalangitan? And we will know na those things will not earn us any reward from heaven. So mas mainam na kung tayo nagsiserve ay masumpungan po tayo ng Panginoon na talaga yun nandun yung pagpapakumbaba. At mas inaalala natin yung interest ng iba, at kasama diyan yung pagmamahal talaga. Dapat nandun sa puso talaga. Sabi ng Panginoon, ito yung magawa mo man yung lahat ng bagay, no? Doon sa 1 Corinthians 13, I think. Doon sa love verse, no? Without love. Without love, it amounts to nothing. So, mahalaga sa lahat ng ito yung pagsisilbi natin na may humility at may pagmamahal. Because when we do that, it is Christ-like, and we are like we have the servant-hearted attitude like Christ. Maraming salamat po, Pastor Thank Mandy. you rin po. Salamat. Marami pong salamat sa panonood. And if you have questions regarding our preachings, please interact with us and email your questions at bcf.onpoint@gmail.com. Maraming salamat po sa panonood, and we will see you in the next episode.